Sumainyo ang Panginoon. at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad ng patalinghaga, "Maaari bang maging taga-akay ng bulag ang isa ring bulag? Kapwa sila mahuhulog sa hukay kapag ginawa ang gayon. Walang alagad na higit sa kanyang guro, ngunit kapag lubusang naturuan, siya'y magiging katulad ng kanyang guro. Ang tinitingnan mo'y ang puwing ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang tahilan sa iyong mata. Paano mo masasabi sa iyong kapatid, 'Kapatid, hayaan mong alisin ko ang iyong puwing,' gayong hindi mo nakikita ang tahilang nasa iyong mata? Mapagpaimbabaw, alisin mo muna ang tahilan sa iyong mata at makakakita kang mabuti. Sa gayoy, maaalis mo ang puwing ng iyong kapatid." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Biyernes na ika-23 linggo sa karaniwang panahon at atin pong ginugunita ang kapisahan ni San Juan Crisostomo, isang obispo at pantas ng simbahan. Sa mga nangyayari po sa mga hearing, hearing sa Congress, hearing sa Senate, ito mga kaso-kaso na mga hinuhuli ng mga tao, parang lagi natin makikita din na gustong-gusto nilang palabasin ang katotohanan, gustong-gusto nilang pagsalitain yung tao tungkol sa katotohanan. At makikita din natin na paano mo mapapalabas ang katotohanan kung yung mga nagtatanong ay questionable din ang kanilang mga karakter. Questionable din yung kanilang mga buhay-buhay. Kaya hindi tayo umuusad. Lagi na lang mayroong siraan, lagi na lang mayroong ibinabato matapos na magsalita, ibabato yung parang gano'n. Yung sinasabi nga nating language natin, talagang coming from you, ha? Parang gano'n ang nangyayari, no? Pero madali po magbato talaga at tumingin sa iba. Kaya nga itong paalala ni Jesus sa kanyang mga alagad, tinuturuan niya yung mga alagad na sinasabing hindi makakapag-akay ang bulag sa kapwa niya bulag. Kasi kapwa sila mahuhulog. Ang paanyaya ay suriin mabuti ang sarili. Hindi naman pwede yung, hindi na lang ako magsasalita kasi ako rin naman pareho lang pala kami. So wala na, hindi na tayo uusad. Ang sinasabi lang sa atin din ay yung paanyaya na matuto tayo sa mga aral ni Kristo. At tingnan muna natin ang ating sarili at suriin din na paano ba natin babaguhin, paano ba natin itatama yung ating pong mga pagkakamali. Paano ba natin yung nalalaman natin, ito na ba talaga yung totoo? Ito ba talaga yung ituturo ko din? So mahirap po, na bagamat, siyempre, ang sumusunod kay Kristo, ang paanyaya ay mamuhay sa katotohanan. At ang katotohanan, malalaman natin sa mga itinuturo ni Jesus. So kung malayo tayo kay Jesus, paano tayo makakaakay? Paano tayo makakapagbigay ng gabay? Hindi lang basta tayo dapat magaling lang magsalita, pero yung mismong sinasabi natin, hindi naman natin isinasagawa. So, babagsak tayo lahat. Kaya nawa, patuloy natin na tuklasin din
hindi tayo pwedeng makontento na okay na yan, nagsisimba naman ako eh. Marami pa tayong kaalaman na dapat na matutunan. Marami pa tayong kailangan mapakinggan mula kay Kristo. At pag nangyari yan, kapag naging bukas ang ating mga puso't isipan sa paggagabay din ni Kristo, isang araw, magiging karapat dapat din tayong tagapagsalita o tagapagpahayag ng mabuting balita. Na siyang pinapatunayan ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Korinto, na hindi yung dahil sa kanyang personal na interest kung kaya niya sinisikap na tapusin itong kanyang misyon. Nagpapahayag siya ng mabuting balita dahil kay Kristo at para kay Kristo. Amen? Thank you.